So mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan. Paano nga ba ginagawa ang swimming pool? Sa video natin ito, ipapakita ko po sa inyo at bibigyan ko po kayo ng idea kung paano nga ba ginagawa ang isang swimming pool. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. So ito nga po pala yung swimming pool na ginagawa ngayon dito sa project namin. Ayan, kung inyo pong makikita. Ang swimming pool po na ito ay may lapad na 3 meters at may haba na 6 meters. Tapos yung kanyang lalim po, magmula po dyan ay 3 feet and then papunta po dito sa part na to ay 4 feet. Although kung gusto po ninyong magpagawa ng swimming pool na malalim, ay sa inyo naman po yon kung ano po ang gusto nyong ipagawang swimming pool, no? Kung malalim o mababaw. Dito po kasi sa part na to ay mas gusto ng owner na medyo mababaw lang yung swimming pool, kaya yan po ang ginagawa sa ngayon. So may mga video po tayo, no? May mga sa ating comment section nagtatanong bakit daw ba naglilig ang swimming pool, bakit nagkakaroon ng crack ang mga swimming pool, no? At nagtatanong kung paano nga ba ginagawa yung swimming pool. So unang-una po, sa pagpapagawa po ng swimming pool, bagamat dito sa project namin na to ay meron po tong structural design, no? Dinidisenyuhan po yan ng aming civil engineer. So gagawan po niya ng design para po dito sa swimming pool, kasi may mga gumagawa po kasi ng swimming pool, yung iba, no, basta na lang po naghukay, tapos nag-asintada, binuhusan, waterproofing, tapos okay na. Pero hindi nagtagal yung swimming pool nila, nagkaroon ng maraming problema. So una-una pong magiging problema kapag hindi maayos ang paggawa nyo ng swimming pool, no, ay magkakaroon ng ng crack. Magka-crack ang swimming pool, magka-crack ang structure. Pag nag-crack, ang unang mangyayari po doon ay magkakaroon ng leak. Once na nagkaroon ng leak ang swimming pool, so malaking ano po yun, malaking gastos po yun, kasi kung aayusin ulit ang swimming pool, halos magbaback to zero ka, no? Tatanggalin mo yung tiles, ire-retrofit mo yung structure, no? Mag-waterproofing ka ulit, tapos mag-waterproofing, magta-tiles ulit. So malaking gastos. So para magkaroon kayo ng idea, no? At ina-advise ko rin po kayo na kung kayo po ay magpapagawa ng swimming pool, no, ay kumonsulta po kayo doon sa maalam talaga at doon sa talagang gumagawa ng swimming pool. Sa mga video po natin, may mga ginawa na po tayong mga swimming pool, no? At ipinakita po namin sa inyo yung mga naging problema, yung mga iba't ibang mga problemang na-encounter ng mga may-ari ng swimming pool. So eto, kapag kayo po ay magpapagawa ng swimming pool kagaya nito, so pinagagawan po yan ng retaining wall, no? Pabubuhusan, popormahan, pabubuhusan, no? O depende po yan sa design, no? Kung ang design po ni engineer ay pabubuhusan o ihahalo blocks ng D-size, no? Depende po yan doon. Basta ito, kung inyo pong makikita, no, meron din po yung poste para din po kayo nagtatayo ng bahay. So ito, may poste dito, tapos may tie beam, nilalagyan din po yan ng tie beam, no? Tapos after 3 meters, so ito poste ulit, yan, lalagyan po yan ng poste, tapos doon poste ulit, para nga pong nagtatayo kayo ng bahay, no? Yung standard na distansya nung mga poste natin ay 3 meters. So ito, mula dyan, tas doon 3 meters ulit. Tapos may tie beam sa gilid, tapos ito may tie beam ulit sa gitna. So ayan, kung inyo makikita, may tie beam, tapos nag-cross po siya dyan, no? Ayan. Tapos dito, kung tatanungin po ninyo ako kung anong magandang gawin na retaining wall, nung nakaraan po pala, no, may mga video po tayo tungkol sa paggawa ng retaining wall at saka yung paggawa ng shear wall. So ito, pag ito po ay nabuhusan, napormahan, ito po ang isa sa halimbawa ng retaining wall, no? Ito, lalagyan to ng retaining wall para yung lupa na yan dyan ay hindi po titibag dito, kasi pag
natibag po yung lupa na yan dyan, tapos hindi maayos yung inyong retaining wall, ang mangyayari, itutulak po niya ito, no? Itutulak to ng lupa. Yan, kaganyan po yan, tutulak niya po yan. So once na tinulak niya po yan at hindi maayos ang inyong retaining wall, no, doon yung pagmumula na masisira ang swimming pool. So dapat matibay ang inyong retaining wall. Tapos kagaya nito, ito po kasi nakapag gravel bed na, no, may gravel bed na to. Pero ito dapat itong part na to, yung lupa ay na-compact ng maayos. So ayun po yung pang-compact nila na ginamit. Kung pwede naman po manual, kung meron po kayong mechanical na pang-compact, pwede rin po. Basta ito, itong part na to, yung lupa na to dapat na-compact ng maayos, no? Tapos pag na-compact na to ng maayos, no, na lagyan na ng gravel bed, sunod nito i-layout yung sa water line, yung drain, no, yung return ng swimming pool, yung filter, i-layout na yan dyan. Tapos kung maglalagay po kayo ng mga ilaw dito sa gilid, isasabay po yung electrical nyan bago to pormahan, no. Pagkatapos mailatag dyan yung mga pipe ng electrical, yung mga water line, tsaka yung filter, next po nyan ay lalagyan yan dito ng bakal. So lalagyan naman yan doon ng bakal pag ganun, no. Doon sa mga video nating pinakita nung nakaraan, no, pinakita doon kung paano tong nilalagyan ng bakal. So ganun pa rin po, depende pa rin po yan sa design nung kung ano yung nasa plano, no. Pero kung kayo po ay walang plano, tapos gusto niyo talagang karoon ng swimming pool, gagawa, so dapat dyan sa part na yan may bakal din yan dyan, no. May horizontal na mga bakal dyan, tapos vertical hanggang dun, no. Babalutin to, magkakaroon to ng mating, no, mating na bakal. Tapos pagka okay na, napormahan na, nabuhusan na, saka na po magpo-proceed sa waterproofing. So sa pagwa-waterproofing din po niyan, ang the best po na ano dyan, yung magawa ng maayos yung waterproofing. Kasi pag nag-leak nga po ang swimming pool, ang mangyayari po nito, mauulit lang po ang gawa. So malaking gastos. May mga nagawa na rin po tayo na pool na nag-leak. So nagbaklas ng tiles. Tapos pagtapos magbaklas ng tiles, nag-waterproofing ulit, tsaka nag-tiles. So bali na doble ang gastos. Kaya dapat dito sa part na to ay magawa po ng tama, no? At mabigyan kayo ng idea kung paano ba ginagawa ang swimming pool. So eto, baka sabihin nyo, ba't ang dalang naman ng bakal? So ito, dadagdagan pa po kasi ito, no, dadagdagan pa yan. Pag nilagyan yan dito ng bakal horizontal, hanggang dito yan, no, lalagyan po yan dyan. So eto, at least magkaroon kayo ng idea kung paano ba ginagawa ng maayos ang isang swimming pool. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. At the same time ay nakapagbigay po kami ng idea sa inyo kung paano nga ba ginagawa ang isang swimming pool. Muli, ito po ang inyong kapatid, Judrius. God bless.